Birthday noon ng isa sa aking malapit na tropa at kumpare. Nang sa kalagitnaan ng masaya at maingay na inuman, kasama ang kanilang mga misis, nagkaroon ng bidahan tungkol sa kakayanan ng kanilang kakayahan bilang lalaki para sa kanilang ilaw ng tahanan na nauwi sa kantsawan nang ang isa sa kanila ay barahin mismo ng sariling asawa. Ang isa kasi doon ay bumida ng, "Sus, ako nga eh. Kahit lasing, kayang-kaya ko pa ang tumatlo." Nang sagutin iyon ng aking kumare na itago na lang natin sa pangalang Tess. "Naku po, dumali na naman si Panot. Anong tumatlo ang pinagsasabi mo? Hindi mo na nga kayang tumapos ng isa." Nagkatawanan ang buong tropa habang ako naman ay na-trigger at naisip kong si kumare mukhang nakukulangan at naghahanap ng mas matatag at pangmatagalan. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. 17 years ago, medyo matagal na rin pala. Matagal na pala. 2007, ang taon nang umalis ako sa amin sa Cebu para sa magbakasyon lamang sa bahay ng aking nakatatandang kapatid, isang lugar dito sa Cavite. Yun ay dahil nagkaroon kami ng konting hindi pagkakasundo ni Mrs. At ang pagbabakasyon ang naisip kong paraan para umiwas at hindi na umabot pa sa kung saan ang aming hindi pagkakaunawaan. Itago mo na lang ako sa pangalang Ken, 52 years old, kasal sa babae, na itago na lang natin sa pangalang Mariela. Meron kaming nag-iisang anak na ngayon sa aking balita ay meron na ring sariling pamilya. At si Mariel at aking tunay na asawa ay meron na ring live-in partner. Kung bakit umabot sa tuluyang hiwalayan ang aming pagiging legal na mag-asawa, ay hayaan mong aking isalaysay ang buong kwento. At sana sa makakapakinig kahit konti ay meron kayong makuhang aral, at kung wala naman ay suggest na huwag akong tularan. Noong dumating ako sa bahay ng aking kapatid sa Cavite, tiyempo, dahil nataon na mayroong 2 dalaga na bisita ang aking hipag, na itago na lang natin sa pangalang Nelia. Misis ng aking nakatatandang kapatid, na itago na lang natin sa pangalang Onad, na noon ay nagtatrabaho bilang isang taxi driver naman sa Manila. Kaya ang madalas maiwan sa bahay ay ako, ang aking hipag, at ang 2 kong pamangkin, at ang 2 dalaga na kanilang bisita. Elementary noon ang aking 2 pamangkin, at ang aking hipag naman na si Nelia ay nagtatrabaho bilang isang house mother sa isang kilalang bahay ampunan. At oo nga pala, ang isa sa 2 dalaga na bisita ng aking hipag ay galing sa bahay ampunan. Hindi ko na sila bibigyan ng pangalan dahil hindi ko naman sila matagal na nakasama, at lalong higit kahit hindi ko maitatanggi na delisyosa infanada ang 2 dahil sa makinis at may mga itsurang nilalang, walang hokus-pokus ang sa aming pagitan ay naisakatuparan. Noong abutan ko kasi ang magkapatid, sa bahay ng aking kapatid ay pauwi sila ng kanilang probinsya. Sayang, dahil tingin ko, kung nataon na nagtagal-tagal pa ang aming pagsasama sa iisang bubong, di malabo na makaisa, alinman sa 2. Dahil hindi sa pagyayabang, dahil bukod sa pagiging maputi ko, ay may itsura din naman akong lalaki. Bagay na isa sa alam kong dahilan kung bakit nagustuhan ako ng aking maganda at sexy na misis, si Mariel. Hindi dahil aking hipag, nakituloy ako sa kanilang bahay, at hindi dahil misis si Nelia ng aking kapatid, kaya ako sinasabing tulad sa aking misis na si Mariel, ay may sariling kagandahan rin si Nelia. Maputi rin at hindi may tatanggi na Coca-Cola figura din ang kanyang taglay na hubog.
At hindi ko ikinahihiyang sabihin na noong mga panahong namimiss ko ang aking asawa at malayo ako sa kanya, ay ang aking hipag na si Nelia ang nagliliwanag sa aking isipan tuwing hindi na kaya at kailangan ko na ang magpakawala. Hindi nagtagal, nakakuha ako ng trabaho bilang isang school bus driver dahil medyo nahihiya na rin ako sa aking hipag at kapatid dahil nga meron silang 2 anak na pinag-aaral at ako bilang may asawa at anak sa probinsya ay kailangan ko ang magpadala ng pera hanggang sa maging stay ako sa aking trabaho at dumalang ang aking pagdalaw sa bahay ng aking kapatid. Habang nagtatrabaho ako bilang isang school bus driver, namuhay akong normal na hindi normal dahil meron akong trabaho at nakakapagpadala ako sa aking magina at hindi dahil magbakasyon lang naman sana ang aking layunin kung bakit umalis ako sa amin. Pero sa halip na umuwi sa aking magina at ayusin ang aming problema, ay mas pinili ko ang magtrabaho malayo sa aking magina at tuluyang magsimula akong magkasala sa aking asawa at nagsimulang makagulo sa relasyon ng iba na tulad ko rin may sariling pamilya. Hindi kalayuan sa mag-asawa ng aking kapatid na si Nelia at Onad ay ang school kung saan ay isa akong bus driver at doon halos lahat sa paligid ng school ay aking mga naging kakilala, kaibigan, kumpare, kumare. Kainuman may okasyon man o wala at aking mga kalaro sa ilang klase ng sugala. 3 sa aking kapitbahay ay naging aking kumare at kumpare. 1 sa binyag at 2 ang sa kumpil. At dahil malayo ako sa aking misis, ay ang makahanap ng bakanting beach kung saan ay pansamantala ay maidadaong, maipasok, malinisan ang aking nag-iisang submarine. Nagsimula ako sa isang yaya o yung madalas ay naghahatid sundo sa mga estudyante na ang magulang ay meron trabaho. Bilang isang bus driver, hindi mahirap para sa akin ang magkaroon ng contact number ng magustuhan kong dalaga, biyuda o kahit palola basta mayroong asim. Basta naghahatid sundo sa estudyante, lalo na kung katulad ng yaya na itago na lang natin sa pangalang Mona dahil sa madalas niyang pagsakay sa service para ihatid at sunduin ang kanyang alaga. Hindi kagandahan si Mona at matapos namin ang magkapalitan ng contact number, nalaman kong tulad ko ay isa rin siyang Bisaya at si Mona ay isang single mom at nasa probinsya ang anak at naiwan sa kanyang magulang. Sa isip ko, madali lang yun. Lalo't meron ng nakaraan si Mona. Alam na niya kung gaano karapsi ang hinog sa bulas na lakatana. Bagay na hindi naman ako nagkamali. Dahil konting bola lamang ang aking ginawa, ay nagawa ko ng pasagutin ng oo si Mona. At sa unang linggo ng pagiging magjowa namin, ay nagawa ko na ang makapuntos noong ayain ko siyang mag-date dahil day off naman niya. And to be honest, medyo nasorpresa ako at halos maitanong ko kung kambal ba ang anak niyang naiwan sa probinsya. Masyado kasing maluwang yung parking para sa aking submarine. Nagmukhang isang linggong pag-ibig ang namagitan sa amin ni Mona. Dahil matapos ang paglalangoy sa kalagitnaan ng mainit na panahon, ay tila ba bigla na lang kami ay parang hindi magkakilala. Sumunod naman ay hindi ko masasabing kapitbahay. Pero kung minsan kainuman, kalaro sa baraha, ang aking nabola gamit ng cellphone. Itago na lang natin sa pangalang Linda. May asawa at merong isang anak na noon ay nag-aaral sa school kung saan ako nagtatrabaho. Hindi siya maganda, walang meron sa kanya maliban sa malaking tummy, morena at buhok na hindi kilala ang suklay. Pero naging isa ang trip namin simula nang malaman kong bihira ang dilig sa hardin dahil sa mister niyang gwardiya na stay in sa Manila. Merong negosyo si Linda at yun ay ang pretuhan ng manok kapag hapon hanggang gabi sa plaza. At ang isa sa mga gabing iyon ay hinayaan niyang aking pulutanin
ang pinaupong tilapia, manok pala, sa bakanting unit. At ang masasabi ko lang ay masarsa at hindi tinipid sa Ricardo. At marahil ang isa sa dahilan kung bakit libre ko iyong nakuha, malamang dahil matagal na rin kaming magkakilala, magkakulitan gamit ang cellphone, at ang masamang hangin na pumasok sa kapwa namin kokote. Para daw akong aso bilis ng arangkada. Sumunod naman doon ay isang mag-iisda. May 2 anak at hiwalay sa asawa. Itago na lang natin sa pangalang Josie. Ang masasabi ko na nagbigay sa akin ng medyo maayos na supply ng tilapia nang walang pinipiling oras. Lalo na't natapat ng bakasyon at walang estudyante sa school. At dahil hiwalay sa asawa si Josie, kung hindi sa kanila, ay sa school niya ibinabalandra ang kanyang sa akin ay libre. Iyon din ang taon kung saan sumunod sa akin ang aking misis na si Mariel kasama ang nag-iisa naming supling. At ang bagay na iyon ay alam ni Josie. At dahil alam niyang meron akong asawa, bumalik lamang siya sa akin noong makauwi ng probinsya ang aking magina. Taon din ang aking pananatili sa school bilang school bus driver. Pero dahil sa mabagal na pagtaas ng sahod, ginamit kong pagkakataon ang magkaroon ng isang pampasadang multicab noong magkaroon ako ng jowa na kinulang din sa dilig. At sa akin niya natagpuan ang kakontentuhan. Itago na lang natin sa pangaling Lori. May 4 na anak at abroad ang asawa. Ang malupit, dahil kasundo ko ang mga anak ni Lori, kahit alam nilang small fishy na, ay okay lang sa kanila at silent lamang sila. Sinabi ko kay Lori na gusto ko na mag-resign bilang bus driver at ang gusto ko ay magkaroon ng multicab na siyang aking ipapasada. Pinahiram ako ni Lori ng pera at dahan-dahanin ko na lang raw ang pagbabayad sa kanya dahil galing sa savings nila ang pera. At syempre, hindi nakaligtas ang multicab. Na-testing pa namin kung maganda bang lumaro ang molye at suspension. Noong magbalik Pinas ang mister ni Lori, natapos ang aming kabulastugan. Pero ipinagpatuloy ko pa rin ang pagbabayad. Nakakahiya naman kung padilig na, pasasakyan pa, di ba? Noong nandoon pa ako sa school, meron na akong iniindang karamdaman. Pero hindi noon affected ang aking si Junior. At noong makalis ako kina Lori, nangupahan ako. Isang buong bahay dahil kailangan ko ng parking. Dahil bukod sa multicab, ay kumuha din ako ng single na motor. Hanggang sa isang araw, maisakay ko ang isa sa aking kumare at siya nga si Kumaring Tess. Inimbitahan niya ako dahil di umano'y birthday ni Paring June, asawa ni Maring Tess. At dahil wala naman akong inaalala, tinupad ko ang pagsagot ko ng oo. Maraming inumin, pagkain, may video okay, at talagang maingay. At noong kumagat ang dilim at magsiuwi ang karamihan sa bisita, kung hindi ako nagkakamali ay 7 na lamang kaming naiwan at nasa terrace na kami ng bahay ni Paring June. Umabot sa buhay may asawa ang usapan habang tuloy ang ikot ng baso hanggang mahaluan iyon ng kabulustugan at magkanya-kanyang bida na ang bawat mister at doon nga mismo ay ang may birthday na si Paring June ay binara ni Maring Tess dahil sa sinabi ni Paring June na kaya pa niyang tumatlo. Na ayon sa aking Kumaring Tess ay hindi na raw makatapos ng isa si Paring June at di umano'y utot na lamang ang naputok at ubo na lamang ang malakas kay Paring June. Nakakatawa at kahit ako napahagalpak ng tawa pero naglaro ang aking isip ng dahil doon. At sumagi sa aking kokote na maaaring si Maring Tess hindi pa tapos ang misyon at naghahanap pa ng katapat, katunggali, kaduelo, yung matataga na tila motolite pang matagalan. Kaya naman noong gabing ding iyon, pagkarating ko sa aking inuupahang bahay, gamit ang cellphone ay itinanong ko kay Maring Tess kung totoo ba at ha ha ha
Ang naging reply sa akin kasunod noon ang ikaw ba pare? Ilan pa ba ang kaya mo? Ha ha ha. Ang tanong na iyon ni Kumaring Tess ay hindi ko sineryoso dahil alam ko na nakainom siya. Pero sinabi kong malalaman niya kung papasyalan niya ako sa bahay na aking inuupahan. Saan daw ba ako nagrerenta ng bahay? Hindi ko sinabi kung saan ako nagrerenta ng bahay dahil gusto ko siyang makausap ng matino at yung hindi nakainom. At malalaman ko iyon kinabukasan pagsikat ng bagong umaga. Tanghali na at nasa biyahe na ako nang makareceive ako ng message mula kay Maring Tess at nagsabing, hindi mo naman sinagot ang tanong ko sa iyo kung saan ka nagrerenta ng bahay. Nireply ko iyon ng, bakit pupunta ka ba kung sasabihin ko sa iyo? At oo, ang sagot ni Maring Tess. Hindi ko pa rin sinabi dahil gusto ko namang makasigurado kung si Maring Tess ba talaga ang aking kapalitan ng message. Mahirap na. Dayo lang ako ng Cavite at si Paring June, tubong Cavite. Napatunayan ko na si Maring Tess nga dahil sa kanyang pagtawag sa akin. Kung seryoso raw ba ako sa kanya, sasama na lang raw siya sa akin. Naloko na. At sasabihin daw niya sa kanyang asawa na mag-a-abroad siya para hindi siya hanapin. At sasabihin na lang niya kay Paring June na mag-a-abroad siya para sa mas malaking income para patuloy na mapag-aral ang anak nila. Sa mag-asawa kasi ay si Maring Tess lamang ang may trabaho. Nata niya, napapagod na raw siya at gusto na niyang iwan si Paring June. Alam nyo, kahit puro kabulastugan ang laman ng aking kokote at mangisda ng mangisda sa lawa ng may lawa, medyo nakonsensya ako ng konti. Konti lang at dahil doon, humanap ako ng ikalawang bahay na malayo sa aking tunay na inuupahan. At iyon ang aking ipapakilalang bahay na aking tinutuluyan. Bago pa ang plano ni Maring Tess na mag-ibang bansa, sa aking dummy house, nakuha niya ang kanyang hinahanap na pang matagalan. Parang bagong kasal ang datingan. Sinabi ko kay Maring Tess na hindi naman niya kailangan na mag-resign, magpanggap na mag-iibang bansa at sumama sa akin. Kako, pareho naming alam na pareho kaming may pamilyang umaasa. At kung iyon lang naman, kako, madali lang at yakang-yaka naming gawa ng paraan. Total, alam na niya kung saan ako nagrerenta ng bahay. Pasabiling siya kung darating. Matagal din, at dahil marami ang nakakakilala sa amin na nalaman ni Paring June ang milagro at pinagtatago niya ako. At doon ako magaling. Natapos ang abracadabra sa pagitan namin ni Maring Tess na aking ipinagpapasalamat dahil hindi ko na kailangan ang magtago ng masinsinan. Sa hindi ko pag-uwi sa aking pamilya at sa balitang nakakaabot sa aking asawa, bumalik sa akin ang lahat ng kabulastugan na aking ginawa. Si Mariel hindi ko masisi sa paghahanap ng iba at makatagpo ng lalaking para sa kanya. Di hamak ay mas higit kesa sa akin. Sa paglipas ng taon, napatuloy ang paglala ng aking karamdaman. At alam ko na umuwi man ako ng probinsya, ay wala na ang aking mag-ina na sa akin ay naghihintay. Alam nating lahat na ang pagsisisi ay nasa huli. Pero kahit alam natin ang bagay na iyon, karamihan sa atin mas pinipili pa rin ang mali at makakasakit sa ating mahal sa buhay. Ngayon sa katauhan ng babae na itago na lang natin sa pangalang Ana, ay hindi ko alam kung hanggang kailan kami magtatagala. Dalaga siya ng aking makilala at ako rin ang una niyang pinagsukuan ng kanyang hukbong sandatahan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko alam kung kanino ba ako mayroong duda. Kay Ana na tumanggap sa akin sa kabila ng aking mga nakaraan o sa aking sarili dahil sa aking nakaraang buhay. Hirap na akong magmaneho ngayon at sa aming dalawa ni Ana ay siya na ang madalas may hawak ng manibela. Wala kaming anak dahil siningil na ako ng aking karamdaman
At aminado akong ako ang may problema kung bakit hindi kami biyayaan ng anak. Kung iisipin, pwede na akong iwan ni Ana. Lalo pat alam ko na sa hinaharap, darating ang araw kung mananatili sa akin si Ana, ay siya ang aking magiging sandalan. Ang lahat ay naihingi ko na ng tawad sa nasa itaas. At sana sa aking driver ngayon ay hindi niya ako ibaba sa kung saan-saan lamang.